Lolo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Awitan po natin ang Panginoon. Very good. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, brings me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Minsan pa po, here I am waiting. Here I am waiting, abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live
Lord God, alam po namin ang araw na ito ay special sa iyo, Panginoon. Lord God, sa mga salita pong madidinig natin ngayon, isa sa puso po namin at nagagamit po namin sa pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Sa mga kapatiran po natin, Lord, na wala pa rito, Lord, hatid mo po siya sa ating sambahan upang sila makapaninig ng iyong mga salita, Lord. Lord God, humihingi din po kami ng kapatawaran. Kung kami po ay nagkakasala, alam po namin, Lord, na nandiyan ka lang at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa protection na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Pag-iingat po sa bawat mga kapatiran, lalo na po yung mga kabataan ngayon, Lord. Maraming po salamat, Lord. Maraming po salamat, Panginoon. Ito pong aking samot na lang sa matang sa pangalan ni Jesus. Amen. Handa na po ba tayong magpuri para sa Panginoon? Amen. Kamustahin po natin ang bawat isa. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong-iyo. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Inaasam-asam presensya mo'y muling maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik Nananabik na makita. luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa, nananabik na makita muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko,
papuri sa'yo. Aking tugon sa pag-ibig mo, langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Kung wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyang tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko, kaligayahan di kayang bilhin. Sa'yo ko lang nadama, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, di sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento, tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagara ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen! Purihin po natin ang Panginoon. Yan, manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross
of all heaven and earth. God of all heaven and earth, holding me into your embrace. Holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord. My Jesus, my Lord. You're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout.
Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord! Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have. Nothing compares to the promise I have in you. Yes, Lord. Panginoon, ito po ang aming papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Good morning, church. God is good. And all the time. Yes, napakarami nating mga youth. May marami tayong mga children. Sila ang pag-asa ng bayan and ng church. Kaya kayong mga kabataan, ayan na. Sige na, pumunta na kayo sa inyong mga pupuntahan. Okay. Ganon. Sige, balik ulit kayo dito. Okay, sige po. It's payback time. Sa buong 1 linggo ng pag-iingat sa atin ng Panginoon, kailangan po nating ibalik sa Kanya yung mga biyaya na ating natanggap. Pero kung mahirap naman po sa loob natin, wag na po. Kasi yung cheerful giver, alam niyo po ba yon, na maluwag, na talagang maligaya siya sa pagbibigay. Kasi kung napipilitan lang po tayo, hindi matutuwa ang Panginoon sa atin. Kung kapos po tayo ng financial, maaari natin po ibigay ang ating oras sa paglilingkod. At lalong-lalo na po, ang pinakamahalaga, ang ating puso. Di po ba? Lahat ng ating gagawin, lahat yan nasa puso natin. Ang puso ang nagpapakilos sa atin kung ang puso natin ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Okay po, wag po natin kaliliputan. Hindi po kailangan ng Diyos ang pinansyal, pero kailangan ang ating simbahan. Kaya hindi po
hindi po siguro malaking kakulangan sa atin kung tayo'y magbibigay para sa ating gawain ng ating simbahan. Okay? Let's pray po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, na muli kami narito sa iyong harapan upang ikaw'y pasalamatan, papurihan sa iyong mga dakilang gawa. Lord, salamat sa isang linggong pag-iingat po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga po na itong pagbibigay namin, Panginoon, ng isang maliit na bagay upang makatulong at sumunod sa iyong mga kautusan, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang mga magbibigay, Panginoon, magkakaloob sa iyong ngayong araw na ito, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mga walang kakayahan, sa mga hindi makapagbibigay, Lord. Bigyan mo sila ng pagkakataon, Panginoon. Pinadalangin ko po na magkaroon sila ng mga hanap buhay, ng mga pagkakataon, Panginoon, ng mga oportunidad na sila ay makapaghanap buhay, kumita, Panginoon, at huwag nilang kalimutan na ito'y ibalik sa iyo, Panginoon, ng siksikliglig at umaapaw. Lord, idako mo po, Panginoon, ang mga wala pa rito. Ingatan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pagdating, Panginoon, at ganoon din po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nandito. Puspusin niyo po sila ng Panginoon ng iyong Santong Espiritu. Ikaw po ang malagay sa aming kalagitnaan, Panginoon, dahil ito po ang araw na kami sumasambat nagpupuri sa iyo. Ito po ang aming sabat na rangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabing, Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng pagsambay,
Arang nagkakapela lang yung mga bata. Kasi katanong galing na sa'yo pag walang sound, hindi rin na ano eh, hindi rin maganda. No, dapat kahapon pa lang na-practice yun sa mga bata para excited sila. Wala akong narinig sound. Meron pero napakahina. Anyway, andyan na tuloy tayo sa ating gawain. Sister, dito ka muna. Ang message natin ay yun, Sunday service. Nako, tang. Checkpoint. Ano yung sa Tagalog yung tang? Nako, may dila pa ba kayo? Labas yung nga dila nyo, makita ko. Ayan. Anong kulay ng dila nyo? May kulay pula, may kulay dilaw. Yung mga hindi nagsisipilyo, kulay dilaw na yon. May rabies na. So, pag-aaral natin ay tang. T-O-N-U-E. Pag tinanggal mo yung N, anong pronunciation? Ayan, toge. So, yung mga tang natin, magiging toge yan. No. Yung scripture natin, sister. James chapter 3, verse 3 to 8. Again. Ito, number 3. Behold, we put bits in the horse's mouth, that they may obey us, and we turn about their whole body. Behold, also the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whichsoever the governor listeth. That's mo. Naghahang din. Naghahang yung yung tongue. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter of a little fire kindleth. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. Isa pa. For every kind of beast, and of birds, serpents, and things in the sea is tamed, and hath been tamed by mankind. But the tongue can no man tame. It is unruly evil, full of deadly poison. Wala na, no? So, pagpadaan po noon, talata natin binasa. So, ang pag-aaral natin yung ating mga dila. No? Sabi nga, ito mga hayop na mababangis. Ano ba yung mga hayop na mababangis? Leon, tigre, no? Maski na yung ahas. Di ba? Lahat ng hayop na mababangis, lalo kung ito ay malit pa lang, inalagaan mo na, sa'yo lumaki, ito ay napapaamo mo. Di ba? May mga alaga tayo, yung mga hayop na, yung mga aso, pusa. Pag yung malalaki na, mahirap nang itim to, lalo yung mga nasa kalye. Pero kung ito ay malit pa lamang, inalagaan na natin, hanggang sa lumaki, ito ay magiging domesticated na. Magiging napakaamo na. Pero sabi sa ating binasa, yung dila, labas nga yung mga dila nyo, baka wala lang yung dila. Yung dila, maliit na bagay na bahagi nating katawan, pero napakahirap itim. No? Napakahirap kontrolin yung mga dila natin. Sabi nga, ang dila daw, sabi nga noon, ito ay walang buto. No bones, pero ito ay matigas. So yung dila natin, ito ay part ng ating katawan. Sabi nga sa Bible, part ng ating katawan, nagkakasala. No, kung yung paa mo, nagkakasala yung paa, anong gagawin? Yun. Nakita na ba ang putol na paa rito? Yan, hindi pa siguro nagkakasala yung mga paa nyo. Yung kamay, puputulin. So wala pang may putol ang kamay dito. No? Yung mata,
Sabi sa Bible, pag yung mata mo nagkakasala, anong gagawin sa mata? Dudukutin. Pag yung dila nagkakasala, anong gagawin? Meron bang dilang putol dyan? Ah? Sabi nga, lahat ng bagay sa mundo, napapaamo natin. Pero yung dila ng tao, napakahirap na ito ay pakaamuin. Ano mo nga yung ako? Yung kanina, yung picture na. Hindi yan. Oo. Sabi rito, yung daw kabayo, napakaliit na kabayo, pero yung maliit na nakaano sa bibig niya, pag hinatamot kaliwa at kanan, sumusunod yung kabayo. Yung barko, nakasakay na ba kayo ng barko? No, malaking barko. Pero yung barko, yung maliit na timon niya, yung parang pinakamanabela, maliit lang yun. Pero kahit sa may pigeon, sumusunod yung barko. Pero daw dila natin, kahit anong gawin mo, hindi susunod dyan. No? Malino na ba? Mind your tongue. No? Isipin daw natin yung ating mga dila, pagkahalaga natin. So, T-O-N-G-U-E. Ang sabi rito, tongue, letter T, think before you speak. Ang sabi sa Proverbs 21:23. No. Kawikaan. Yan ba ako nun? Proverbs 21:23. Nasaan na? Ang sabi rito, whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. Sabi ganoon. Yung tongue, sabi rito, ay ano, think before you speak. Pag kayo ba'y nagsalita, nag-iisip pa kayo? Sasabihin nyo, iniisip nyo pa? Minsan, di ba? Pero madalas, pag tayo nagsalita, wala na. Hindi natin iniisip, di ba? Minsan, masasabi pa na, nasabi ko ba yun? Di ba gano'n, di ba? Oo, sinabi mo yan, lakas-lakas pa nga eh. Nakalimutan ko na eh. No, kaya nga, bago ka rin magsalita, isipin mo yung lalabas sa yung mga labi, sa yung bibig. No? Kasi may mga taong madiwara. Ano yung madiwara? Yung baga, buga na ng bugas. Salita ng salita, hindi niisip kung tama yung kanya sasabihin. So sabi nga sa letter T, sabing ganon, think before you speak. Isipin natin lagi, no, yung lumalabas sa ating mga bibig. Sabi nga sa Bible, sabi sa Biblia, daw pumapasok sa ating katawan, hindi ito nakakasira. Yung lumalabas sa ating mga bibig. Kasi nga, makita ng mga tao si Kristo kumakain na hindi nagugas ng kamay eh. Saan ba't di ka nagugas ng kamay? Sabi niya, anything na pumasok sa ating bibig, ito ay ilalabas din natin. Pero yung lumalabas sa ating bibig na nanggagali sa ating puso at dumadaan sa ating mga labi, yun ang nakakasira sa tao. Kaya nga pag magsasalita ka, think twice. No, isipin mo muna. No, pero kung minsan pag galit ka, wala na, di ba? Pag yung galit na galit ka, napapamura ka, di ba? Nagsasalita ka ng hindi na maganda. Oh. Kaya sabi rito, lahat ng bagay, pag-iisipan natin. No, sabi nga sa ating binasa rito, sa 21:23, ang sabi nga ganoon. Sabi nga sa binasa rito, whoso keepeth his mouth and his tongue. No? Siya nag-iingat ng kanyang labi at ng kanyang dila, keepeth his soul from troubles. Yan. Kaya nga, para maiwasan mo yung troubles, kontrolin mo yung pananalita mo, yung dila mo. Minsan, yung walang bagay na sinasabi mo, kuminsan yan ang nagdadala sa troubles. No? Yung mga salita. Yan, sabi sa letter T. Sabi sa letter O, only speak
with what edifies. Magsalita ka lamang yung nakaka-edify, yung nakapagpapalakas. No? Ang sabi sa talata, Ephesians chapter 4:20. Hindi ko na napaano yung ano eh. Ephesians chapter 4:20. Sabi rito, sabi rito, 29 ba? Nakasalamin na eh. Let not corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So sabi dito, dapat yun malabas sa atin ay nakaka-encourage. Amen? Ito ay nakapagpapalakas. Minsan imbis na makatulong tayo dahil sa mga sinasabi natin, minsan yung taong kausap natin, imbis na ma-encourage natin, mapalakas natin, lalong nadadapa. Minsan, sinisisi pa natin, di ba? Tama lang nangyari sa yung ganyan. Makasalanan ka kasi. Dapat, it edifies. Amen? Nagpapalakas sa atin. Yun ang kinakailangan natin. Ano man lumalabas sa atin, mga labi. No, sabi nga ganun, it may help and edify those who hear the word of God. Kaya sabi niya rito, let not corrupt communicate. No, proceed out of your mouth. Yung mga bagay na corrupt, o yung mga bagay na negative, yung mga bagay na walang kabuluhan, walang halaga, hindi dapat na lumalabas sa ating mga labi. Ngunit sabi ito, but it's good to the use of edifying. Yung gagamitin natin, yung nakaka-edify, nakapagpapalakas. Amen po ba? Napagpapatibay sa tao. O maaari sabihin natin, mali siya, pero still, ang gagamitin natin, words of encouragement. Hindi yung may problema na ngayong tao, down na. Tapos sabi mo, buti nga sa'yo. Kasalanan mo yan eh. Lalong malulugmok yung tao. Ang sabi, dapat doon, encourage natin, edify natin, palakasin natin siya. No? Hindi yung dinadown natin, sinisisi pa natin. Dahil sabi nga, letter N, never gossip or slander. Wow, naku, never gossip. Nasakit natin, di ba? Ano mas tagal ng gossip? Uy, alam na alam nyo, di ba? Oo. Nag-level na, hindi na chismis. Anong ginagamit ngayon? Ayun. Nakakalungkot, may pangalan ng Marites, lagi nakagamit sa ganung termino eh. Yung Marites eh. Kaya ay may pangalan Marites, malagay ko, down na kasi lahat ng ngayon eh, Marites, puro Marites, di ba? Kaya sabi rito, no, never gossip or slander. Paninirang puri, paninirang salita. No. Kaya nga ngayon, nakita ko sa balita, si Jason sa hinuli ng NBI. Kilala si Jason sa kilalang broadcaster yan. Katambal niya lagi si Mel Chanco. No. Na nga hindi niya niisip yung bagay. Totoo na yung gano'n, pero siyempre, kukontrahin siya ron. O nagkalat sila mga balita, si Bongbong may sakit na, gano'n. Man, totoo, pero hindi dapat na nagsasalita ka ng gano'n. Ayun, ano nangyari? Ayun. Kinulong ka, hinuli siya ng mga NBI nakakulong sa ngayon. No, kaya nga, ingatan natin. No, do not gossip, do not slander. Dahil kakasuhan tayo. Kaya nga, pag walang gano'n kahit tayo may bidesa, at least control your tongue. Amen mo ba? Control pa rin natin. Kahit totoo na, doon na tayo, pero may mga batas lalo pag hindi totoo, makukulong ka. Kaya ngayon, nandun siya, naghihimas ng rehas na bakal. Biro mo, kilala kang broadcaster. Magaling ka, di ba? Tapos at then, nandun ka sa kulungan. Parang hindi naging maganda, no? Kaya dapat, lahat ng ating sasabihin, lalo pa naman ngayon, sa media ngayon, magsalita ka ng konting ibon. Naku,
trending na yan. Di ba? Kumilos ka ng konting ibot, may ginawa ka lamang. At ikaw ay na-videohan. Eh dati hindi uso yung video. Kundi man video, may mga CCTV. Di ba? Kaya ngayon wala kang lusot ngayon eh. Kaya tanong kayo, mapunta ka sa loob ng bahay mo, mapunta ka sa karsada, mapunta ka sa mall, mapunta ka sa palengke. Kaya nagkarat yung CCTV dyan eh. Nagkarat yung mga cellphone. Meron ng kumbol sa karsada, lahat hawak yung cellphone. Nagbibideo na eh. Mamaya naka-upload na. Sana ko i-upload eh, positive. O may tinulungan ka. Kaso kadalasan, ina-upload yung mga negative eh. Kaya yung nakakalungkot, no? Kaya nga, may mga batas. Yan po ba? Tandaan po natin may mga batas. Kaya nga, ingatan natin, lalo yung pag sa media tayo nagsasalita, ingatan natin yun, mga kapatid. No? Dahil yun ang magiging ebidensya. Hindi kagaya ng unang panahon, hindi ko naman sinabi yan eh. Wala ebidensya, di ba? Ngayon, hindi mo sinabi. Ito ang ebidensya. Ito yung video. Ito, nagsalita ka. Ito, kumilos ka, hindi maganda. Kaya wala kang pupuntahan. Kaya sabi sa atin, sabi nga ganon, never gossip or slander. Proverbs 16:28. No, hindi ko na napakansin mga scripture eh. Bale, Proverbs 16:28, ang sabi rito, a froward man soweth strife, and a whisperer, ang sabi rito, and a whisperer separated cheap friends. No. Kaya yung mga whisperer, yung mga mahilig sa kwento, mahilig sa mga bulong, mahilig sa mga pananalita, it creates strife. No. Ngayon pa naman pag nagsalita ka rito, pag napunta na rin ng ibang tao yan, may dagdag bawas na. Di ba? Hindi mo sinabi, nadadagdagan. O hindi mo sinabi, nababawasan naman. Kaya nga, avoid, sabi rito, sabi nasa sa Proverbs, whisperer, yung mga mahilig sa bulong-bulong. No? Dito pag nakwento, naalala ko, nung kami nasa Buliran kasi nakwento, may nakita na, ako kung ano nakita niya, parang maliit na, ano ba yan, yung tabag doon? Yung, parang buhaya, ano ba? Hindi, yung bayawak. No. Bayawak. Pag sa kanto, naging buhaya na. Wala, napating na yun. Di ba? Nakita natin. No? Kumbaga, napakalit lang. Pagdating sa kanto, higante na kasi nga yung mga salita. Kaya sabi sa Proverbs, avoid whisperer. No? Yung mga bulong ng bulong. Lalo kung mga negative na mga panalita, hindi dapat natin na sinasalita. No? Kaya guard your tongue. No? Bantayan natin yung mga dila natin. Pag hindi natin iba na sinasabi, dapat gawin sa dila nyo. Pag hindi na maganda sinasabi nyo, anong gagawin sa dila? Huwag mo na puputulin. Labas yung pitikin nyo. Ay, naku, mali nga pa rin sinabi ko. Huwag mo na puputulin kagad. Basta doon naman masama brutal. Pitik lang muna, pitik-pitik lang, di ba? At least pag napitik yung dila mo, maalala mo, ay, mali pala yung sinabi ko. Hindi pala tama yung sinabi ko. Kaya nga sabing ganon, avoid gossip or slander. Lalo sa panahon yun, di ba? Maraming mga fake news. Bisa magugulat ka Si Trump namatay na. No? Maraming ganon Si Biden, ayun, nakakulong. Dami mga kaya hindi tayo dapat na nagpapaniwala ngayon, dahil sa media ngayon, maraming mga fake news ngayon. Kahit nga sabihin natin totoo na, pero huwag nating ikakalat yun. Iyan natin sila. Dahil kundi tayo ang malintikan doon. No? Kagaya nangyari kay Jason sinaya mong buhay mong ganyan, dahil sa ganung bagay lamang. Kumbaga yung dating niya sa media, kilala siya di ba? Maayos sa media kasi yung mga bagay na gano'n. Ngayon, nangyari sa kanya. Totoo man hindi. Pero, guard your tongue, guard your mouth. Amen po ba? Lagi natin babantayan yung ating mga labi, yung ating mga dila. Next, sabi rito, guard against offense, letter G. In Colossians 4:6.
Sabi dito, Colossians. Nasaan na si Colossians? Nawala na. Colossians 4:6, sabi ganon. Let your speech, sabi dito, angat yung Bible ko, hindi mabas pa nakamaban. Let your speech be always with grace. Oh. Ayan tayo, yung mga salita natin ay meron, biyaya, grace, seasoned with salt, that ye may know how ye ought to answer every man. Oh. Sabi nga yung speech natin, yung pananalita natin, always with grace and season with salt. Di ba pag mayroong, yung salt, di ba ito ay nagpapagaan ng pagkain natin? Subukan nyo kumain na walang asin. At napakasarap ng ulam. Pag walang asin o patis na medyo maalat, parang wala kang kinain, di ba? Kaya nga sabi dito, yung ating panganalita, ating speech, it must be seasoned. No, with salt. Na yung ating sasabihin na kapag bibigay lakas doon sa mga taong makakaparinig ng ating mga sinasabi. Kaya nga, always your speech, di lang magaling ka magsalita sa mga taong kilala mo o mabait sa'yo, pero kahit sinong tao, kahit nakaaway mo, kahit hindi mo ka-vibes, always your speech must be seasoned with salt. Kumbaga, merong lasa. Di ba? May lasa. Pag yung pagkain natin, kahit murkon yan, kahit ano pang yan, diba, pag walang alat, walang lasa, di ba? Para wala kang kinain. Ganun man, yung ating panalita ay kinakailangan merong seasoning. Salt, na nakapag papalasa, yung salita lumalabas sa atin, yung makakarinig nun, sila ay mabibless. Di ba? Napagpala sila sa mga salita na ating sinasabi. Dahil it is seasoned with salt, na merong alat. Then ang susunod, sabi nga rito, use graceful words, letter U, Proverbs 15:1. Hindi natin dito sa Kawikaan. 15:1. Sabi rito, sana si Kawikaan. Sabi rito, Proverbs, ito, makinig tayo. Aesop, answer, turn it away, wrath. But grievous words stir up anger. Yan ba yun? Meron yung kasama ng loob. Pag sa'yo nagsasalita na, nagmumura na, mataas ng boses, madiwara na, hindi na makontrol, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Kung sa'yo nagmumura, nagsisigaw, anong gagawin nyo? Magmumura din kayo? Sisigaw din kayo? No. Kundi ano sabi rito? A soft answer. Yung mahinay na sagot na salita, nagpapano? No. Nagpapahinahon. Sabi nga, nanood ba kayo ng sa YouTube o sa Facebook? Di ba may mga item na ng mga bata in interview? O, kung napapanood nyo, yung mga bata in interview, di ba tinatanong? O, pag ang nanay mo nagsisigaw, anong ginagawa ng tatay mo? Sabi sa interview, hindi yung tatay ko tumatahimik. Kasi pag nagsalita sa, lalong lalaki. Di ba? Kaya nga, pag tayo ay merong rito, meron tayong kausap, at alam natin yung kausap natin nagwawala na, nagsisigaw na, nagmumura na, anong gagawin natin? Dapat tayo ay kalmado lang. Huwag nating sasabayan. Kaya ako, dati, pag si Silur, medyo yun madiwara yun, sigaw na sigaw yun Kaya kilala mo si Silur pag nalaman kong ganun yan, lalabas ako ng bahay. Iiwanan ko siya.
Ayaw mo siya magsalita doon, magsisigaw. Umalis na ako. Pero pag yung sinabayan ko rin ng sigaw, sinabayan ko rin ng galit, sinabayan ko rin ng mura, ano mangyayari sa amin dalawa? Ha? Ano? Jera patani na. Di ba? Magrarambol kami doon eh. Oo. Kaya pag meron kang kasama ng loob o sino man at medyo mataas na ang boss na nagagalit na, huwag niyong sasabayan. Kaya sa mga may asawa, no, sikreto yun. Pag kay asawa na lalaki, kay asawa babae, pag nakita niyo siya, medyo nagagalit na, huwag niyo sasabayan din. Dahil hindi kayo magkakaayos. Ayun ang the best. Baka gusto mo ng kape, ya? Ganyan. Hindi yung... Bukas nga rito. Ayaw na kita makita. Ito yung mga pag-uusli, lumas ka na. Hindi. Pag nagwawala na, yung may malalaki babae, honey, relax lang. Himas ng himas, di ba? Anong gusto? Ayaw kagad. Anong gusto mong pagkain? Ayoko ng Jollibee. Gusto ko McDo. Gusto mo naman cake? Mangutang ka. Punta ka sa tindahan. Nagwawala asawa ko, kinako ng cake. Kinakada ko ng yung pampahinahon. No? Kaya nga sabi rito, soft answer. No? Hindi salita na mahinahon. Nakapagpapakalma. No? Lalo sa mag-asawa. Sa mag-asawa, yung laging nangyayari, di ba? Yan ang lagi pa nag-aaway. Sigaw dito, sigaw doon. Maghahamunan pa. Lumayas ka rito. Ikaw, mauna ka lumayas. Ganon, di ba? Kaya pag yung partner mo medyo masama ang gising, no? Hindi pa nakapagmumumog, hindi pa nagsisipilyo, huwag yung sasabayan. May po ba? Kalmado lang. Diba? Bigyan niyo kung ano gusto niya. Hindi yung sasabayan niyo ng galit, sasabayan niyo ng mura, wala. Magrarambol kayo sa loob ng bahay niyo. Magbabatuhan kayo ng plato, ng pinggan. Hindi na mangyayari. Kaya sabi sa Proverbs, soft answer. No? Yung sagot na mahinahon. Kahit anong galit niyan, pag ang sagot mo ay mahinahon lang, hindi magtatagal, magiging mahinahon din siya. Pero pag siya nag-alsa boses, at ikaw nag-alsa boses din, sumigaw ka na sumigaw, wala na. War ang mangyayari. No, sana kung saglit lang eh. Madalas, nangyayari, doon ka matutulog sa sahig. Siya, nasa kama. No. Ako, ganun minsan ginagawa ko. Sahig ko na, pag makatabi, baka masipa pa ako eh. Baka mahulog pa ako sa kama. Di sa baba na ako mahiga, hindi na ako masisipa doon. Hindi na ako mahulog. Kaya nga yan sabi rito, no, use graceful words. No, ulitin natin yung talata na yon. Sabi nga rito, diyan, napunta ni. Proverbs ano to? 15:1. Ulitin natin. A soft answer, sabi rito, turn it away wrath. But grievous words stir up anger. Hindi grievous no salita na naggalit, masakit, no? Lalo lang itong nagpapalarang galit. Minsan nagkakaroon pa tayo ng sumbatan, di ba? Ganun nangyayari eh. Kaya, pinagsabihan ka na, sumbatan ka na, gaganti ka rin, susumbatan mo rin. So ano mangyayari? Mag-aaway lang kayo. Kaya tama po sa ng Panginoon ng Proverbs, ang sagot, ang salitang mahinahon. No? Kaya sabi nga, bago ka magsalita o bago kang magalit, no, 70 times 7. No? Yung galit mo, mawawala yung kakalma yun. No? Kaya yun ang sinasabi sa atin, a soft answer. And last sabi dito, encourage one another. Palakasin natin ang bawat isa. Ang sabi sa 1 Thessalonians, sabi rito, 1 Thessalonians 5:11. Sabi gano'n sa 5:11,
Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even is also you do. Sabi nga doon sa uli, sa encourage one another. Mag-encourage tayo, magpalakas tayo sa bawat isa. Comfort yourselves together. Edify. Ito ay makapagpapalakas sa bawat isa sa atin. Makapagpapatibay sa atin. No, edify. Kaya nga, yung salita na lumalabas sa atin, tiyakin natin na ito ay mabuting pananalita na hindi lalong nakakasira doon sa taong nakakarinig sa atin. Kaya nga, sabi nga, ang dila natin, a tongue has no bones, but it destroy. No? Walang buto yan dila, malambot yan, pero ito ay nakakasira. No? Kaya yung tayo magsasalita, isipin natin 70 times 7, ibang sasabihin ko rito ay makabubuti kaya. Yung kaya sasabihin ko, makapagpapalakas, makapagpa-encourage sa makakarinig. Kaya nga, sabi nga, ang ating Panginoon, lagi niyang sinasabi, words of encouragement. Lagi siya nagpapalakas. Pag nakita natin isang tao, sino pa man, down na sa encourage natin, edify natin. Amen po ba? Hindi yung bagsak na, babagsakin pa natin. Itutulak pa natin. Ilulubog pa natin. Kundi sabi nga, kung sa'yo nadapa na, bubaksa na, iahon natin. Amen po ba? Words of encouragement. Kaya pangalagaan natin, no, guard your conversation. Bantayan natin yung ating mga salita. Amen po ba? Na lumalabas natin ay mga salitang papuri para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya yung mga dila natin, huwag niyong puputulin. Amen po ba? Bantayan natin na yung dila natin. Doon na nga ito ay, minsan, mahirap pag yung dila natin, minsan pag may mga singaw ka, di ba? Minsan mismo yung dila mo, kung minsan, yun ang kakaroon ng singaw eh. Naranasan yung ganon? Na mismo yung dila, hindi yung labi mismo yung dila mo ang merong singaw. Ang hirap ng ganon, di ba? Hindi ka makakain, hindi ka makapagsalita. Isa siguro, inahaya mangyari para minsan tumahimik tayo eh. No? Minsan pag merong singaw yung dila natin, tahimik tayo. Di ba? Hindi tayo nagsasalita. Kaya kung minsan nangyayari, minsan pag nangyari, ay salamat sa Panginoon. Medyo nagpahinga yung dila ko. Nagpahinga, nag-rest yung dila ko. Amen po ba? Kaya pong malaking bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. No? Sabi nga, guard your conversation. No? That it could edify, it could encourage one another. Kaya salamat sa Diyos na minsan natutuyo yung lalamunan ko eh. No? Minsan yung, pag may anong dila, minsan ginagano ko, dinudukot ko eh. Lalo kung minsan pag yung kumakain ka, minsan parang nakarangan doon. No? Pero iba eh, nakita ko yung dila nila eh, nilalagyan ng ano ba nakita, yung parang missing-sing, tawag doon. Yung dila, merong butas, tapos merong ano tawag doon? May piercing. Yung nagagawa na yun, samantalang makagat mo ng dila. Kung minsan ako madalas, kasi nga yung ngipin ko, yung kaliwa, isa na lang bagang. No? Yung sa kanan naman, may dalawa pang bagang. Kaya pag kumakain ako nung medyo kinakalang ngunguyain mo, dahil yung kanang ko, medyo nangingilo na pag minum ko malamig. So ginagamit ko lagi yung kaliwang bagang ko. Kaso isang na lang yung bagang doon. Minsan pag medyo matigas yung minuya ko, nakakagat ko yung dila ko. Madalas ganon. Pag nakagat po naman, tapos pag nalasa ko, parang lasang dugo. Kaya pag tingin ko sa salamin, yung gilid ng dila ko, merong sugat. Dahil nakagat ko eh. No, kaya ginagawa,
pinapasahan ko ng ng basahan. No. Kaya nga yung dila natin, sabi nga yung dila natin na sa medicine, yung dila natin may mga parts yan eh. No. Merong yung part ng dila natin na nakakalasa ng maalat, nakakalasa ng matamis. Yung nakikita nyo, no, pag yung sa structure ng dila natin. Di ba? Literally, maraming parts yan. Hindi lang yung buong dila na yan. May mga parts yan na may kanya-kanya silang panlasa. No. Ganun naman sa spiritual, dapat yung dila natin, may kanya-kanya rin panlasa to. Hindi lang isa. No. Kaya nga, sabi nga ng Panginoon, na lagi nating babantayan yung ating pananalita. No. Huwag tayong, baga, sabi nga yung bang, sige-sige lang magsalita, di ba? Buga-buga, kung magano, di ba? Madiwara, magsalita. So, isipin natin, yung mga sasabihin natin ay makapagpapatibay, makapagpapalakas. Amen po ba? Kaya nga pag medyo wala, hindi na maganda yung tabas. Di ba, minsan sabi nila, parang hindi maganda tabas ng dila mo eh. Di ba yung pag nanonood kayo mga lalo kay Fernando po, laging yung ganun mga dialogue eh. Parang hindi maganda tabas ng dila mo. Ano ibig sabihin? Parang yung pananalita niya, wala sa ayos. Hindi maganda yung pananalita. No? Kaya nga, dapat, yung dila na yan, pangalagaan natin. Amen po ba? Alagaan natin yung dila. Yan ay isang maliit na part ng ating katawan, pero malaking bagay ang nagagawa sa atin yan. No? Lahat yan, nagagawa niya, mabuti man, o hindi mabuti. Nakasalalay sa ating mga dila. Kaya nga, pag-uwi natin, Lord, ipuin mo yung dila ko. Amen po ba? Na yung lalabas sa aking dila, yung mga salita na lalabas sa aking bibig, ay makapagpapalakas. Amen? Makapagpapatibay ng aking kapwa. Kaya nga, yung dila natin, gamitin natin sa pagpuri sa Panginoon. Amen po ba? Hindi sa pagmumura o anumang bagay na hindi maganda, kundi gamitin natin yung labi natin, yung dila natin ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At sabi naman, God will bless us. Amen po ba? Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kaya nga, sanctified natin yung mga dila natin. Amen? Bigyan natin sa Panginoon, palinis natin sa Panginoon yung ating mga dila. At makita natin na pag-uwi nyo ng bahay, tahimik lang kayo. Pag-uwi nyo, wala pang sinaing doon. Pag-uwi nyo, nagkalat yung hugasan sa plato, sa lababo. Pag nakita nyo, dami mga dumi-dumi. Anong gagawin nyo? Ha? Anong gagawin nyo? Kalmado lang kayo. Hindi pagdating ng bahay, sigaw ka ng sigaw. Diba? Pambira kayo. Dumating, malis ako, ganyan pa rin itsura. O, sasabihin ng mga nasa bahay, palagay ko, hindi ka nang galing sa simbahan eh. Nagkamali ka na pinuntahan. Siyempre, galing ka sa simbahan, expect nila pag uwi mo, maganda ang espiritu mo, di ba? O, kaya pagdating na wala pa sinaing, okay lang, di ba? Nagdakit tayo into sa mga anak na umalis ka ng almusal, sa tambak yung ugasan sa lababo, pagdating mo, nadagdagan pa. Okay lang. No? Yung utos mo, sunod mo rin. Ganun lang yun eh. Di ba? Ganun lang yun. Hindi pagdating mo ng bahay, lalo pag galing ka sa simbahan, binabantayan kayo. Oh, naku, yan naman yung kapitbahay natin, no? Galing sa simbahan yan. Pero ikta mo, talak ng talak. Nagbawala, sigaw ng sigaw. Oh. Kaya, kalbalan tayo. Amen po ba? Pag wala pa sinaing, sige lang. No, inutusan mo magsaing, ngayon, nakababad sa cellphone. Umalis ka, hawak ka sa cellphone, pag uwi mo, cellphone pa rin. Matutulog, cellphone pa rin. Eh kung minsan, yung apo ko, minsan, gusto kong tak, gano'n nga eh. Makabila kami ng kwarto, alaw na. Meron pang kausap. Aalis kami ng umaga. Ngayon, pag ginising ko ng umaga, antok-antok. Umaga pa sinasabi, magang matulog. Hindi naman kita binabawalan ng mag-cellphone. Paghating gabi na, hinto na muna yun. Bira, madaling araw, hawak pa yung cellphone.
Salita pa ng salita. Ngayon, pag niyaya mo alis, hantok-hantok na, hantok pa ako. Unti lang, anin ko yung cellphone, batuhin ko. Sayang naman cellphone, man yun. Pero anyway, na pag-uwi natin bahay natin, amen po ba? Kalma lang tayo, amen? Pag may nakita kayo hindi maganda sa bahay nyo, praise the Lord. Amen? Hallelujah! Ganun lang naman eh. Huwag yung pagdating yung mura doon. Sipa dito, sipa doon. Pusa't aso, inaabot, pati yung pusa, dinadamay nyo. Hindi. Pagdating doon, okay lang. Okay lang yan, praise the Lord. Kasi ako na magbuhugas. Yung mga anak naman, pag doon sa mga anak, nagiging ibon. Wait. Nagiging ibon eh. Minsan nagiging Batman eh. Ba't ako? Nagiging Batman eh. Ba't ako? Oo. Eh di ikaw nalang gumawa. Di ba? Eh lalo sa panahon ngayon, ako. Mga bata ngayon, napakahirap na disiplinahin. Hindi ka nung mga panahon, pag tinitiga ka ng nanay mong ganyan, nakayuko ka ng ganyan. Eh ngayon, pag tinitiga ka ng nanay mo, tititigan mo rin. Titigan kayo kung sino mananalo sa inyo. O, panagsalita yung nanay, sasalita ka ko. Noong panahon na yun, nagsalita ang magulang against sa anak, kaya tama o mali ka, tumahimik ka. Dahil pag nagsalita ka, nangatwiran ka, ano mangyayari sa'yo? Mag-asawang sampal ang abutin mo. Pak! O, ngayon, hindi pwede yung ganun eh. No? Pag medyo nakati mo yung anak niya, tapos yung kapitbahay mo, hawak na cellphone, binibidyo ka. Naku, patay na. Trending ka na. Eto na, may mag-imbestiga na. Kakasuhan ka ng child abuse. Ingat tayo ngayon, di ba? Ingat tayo kasi wala na ngayon eh. Wala na maililihim ngayon. No? Lang po lahat nakaselfon yung mga video lahat ngayon. Oo. Kaya nga, ingat tayo mga kapatid. Hanggang sa pag-uwi natin, tayo magpuring pasalamat sa... Ano man tatanda natin sa bahay natin? Tahimik lang tayo. Amen po ba? Amen. Kaya mo din natin sa bahay. Kahit hindi ka mag-utos magsalita, mapapahiya sila. Pero pagdating mo, nagsisigaw ka, magsisigaw din yung mga dinat mo sa bahay. Mag-aalis niya, iwanan ka dun. Iba, hindi ka papasin dahil maghapon, magdamag, hawak yung cellphone. Hawak yung laptop nila. Kaya anong gagawin mo? Ikaw na lang gumawa. Amen po ba? Inutos mo. Sige, ako na lang ako na lang gagawa din ang inutos ko. Walang away. Di ba? Walang away. Ikaw na lang gumawa lahat eh. Bahala ng Diyos sa kanila. Kaso kung minsan, napupuno ka rin, di ba? Minsan, pagdating yung aposiyas, minsan sabihin ko, para ka nasa restaurant. Pagkakain mo, pinagkainan mo, iniiwan mo. Parang din na magano, ako na yung naghuhugas. Minsan, parang hawak yung plato, babatok kong ganyan eh. Mahal yung plato eh. Yung plato pa naman, pamana pa rin sa lurin yun, ibang Duralex. Na pag nabasag, mali-maliit na ganyan. Kung gusto ko ipalo sa ulo eh. Pastor, control lang pastor. Hina-hina lang pastor. Baka mabukulan yan. Wala, no choice kayo kung na rin gumawa ko na masisira ang araw mo. Sasakyan ka ng demonyo. No? Sabi ng demonyo, sige, paluin niya, sige. Hindi, pero salamat sa Panginoon, pero para tayong Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Na-control lang. Ingat-ingat pa rin tayo. Kaya salamat palakpakan po natin ng Panginoon. Praise God. So, pag-uwi nyo, yung mga dila nyo, born again na. Amen po ba? Amen po ba? Yung mga dila natin, sanctified na. No, filled with the Holy Spirit yung mga dila natin. Kaya pag-uwi natin, sabi nga, mahinahon, soft answer. Lagi natin isipin yun. Soft answer, no? Ito ay nagpapakalma ng galit. Kahit gano'ng kagalit yung tao, pag ikaw ay sumagot na tahimik lamang, hindi magwawala yung kausap mo. Anyway, meron tayong Lord's Supper ngayon. First Sunday of May ngayon. No? Every quarter yung ating feet washing. Pero ngayon, meron tayong Holy Communion. Asan yung ating mga Asan na?
mga sister. Calling. Sige, pamigay muna at bago yan tayo magpe-pray muna. Saan yung ako? Ito ay ginagawa natin every first Sunday of the month, yung Holy Communion. Ito ay sabi nga, ginagawa natin, isa sa mga banal na kautusan ng ating Panginoon na dapat nating gawin. Di ginawa niya, sabi nga, pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoon. Ano ginawa ng ating Panginoon? Ginagawa natin sa ngayon. Sabi nga, for I have given you an example. Na ako'y nagbigay sa inyo ng halimbawa na gawin nyo ang aking ginawa para sa inyo. Kaya nga, ito ay utos ng ating Panginoon. Hanggang ngayon, ito ay utos pa rin na ating ginagawa. At ito ay bahagi ng bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. Yung kanyang kautusan, ano man kanya sinulat dito sa Holy Bible, sa Old and New, under the law and under the grace, ito ay sinusunod natin. Dahil sa pagsunod natin, tayo ang tatanggap ng biyaya at pagpapala sa ating Panginoon. Ito ay ginawa ng ating Panginoon nung bago siya ulihin, bago siya ipako sa krus. Kaya sabi niya, for I have given you an example that you should do as I have done unto you. Ang matwala na ating Panginoon, tayong narito ngayon, so lahat ng ginawa ng Panginoon na binigay na example sa bawat sa atin, yung siya narito pa sa lupa, hanggang sa panahon ng mga alagad, ito ay patuloy ng ginagawa hanggang sa ngayon. No? Na tayo nasa grace, nasa biyaya tayo ng Panginoon, still, we obey and follow the commandments of our Lord Jesus Christ. Hindi lahat ba meron na? Hawakan niyo muna, tayo magpe-pray muna. So tayo lahat ay muko at tayo saglit na manalangin. Dakila naming Diyos, Diyos na buhay at Diyos na himala at Diyos na makapangyarihan. Panginoon, muli kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na aming muling gagawin ang isa sa banal na kautusan, ang banal na hapunan na ikaw mismo ang nagbigay sa amin ng halimbawa kung kayo nabubuhay pa kasama yung mga alagad na kayo ay nagkaroon ng huling hapunan. Ngayon ay tanda na ikaw ay muling babalik sa Ama, na ikaw ay muling ikaw ay papako sa krus hanggang sa iyong kamatayan, hanggang sa ikaw mabuhay na maguli. Lord, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, mga sinadya o hindi sinadya, Panginoon, sa aming mga pagsalangsang, pagkukulang, Panginoon. Tawarin mo kami, O Diyos. Nais namin na ang matanggap namin ay ang biyaya at kalakasan na nagbumula sa iyo. Kaya Diyos, tinataas ka namin sa umagang ito. Salamat po, Panginoon. Hawakan natin yung tinapay at ating taas. And when he had given thanks, he brake it and said, take it. This is my body, which is broken for you. This do ye in remembrance of me. Muna po natin. Bakan natin yung saro, taas natin. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Tingnan po natin. At
Muli tayong manalangin. Let's all pray. Lord, muli kaming nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga po na ikaw ay Diyos na dakila at makapangyarihan. Salamat, Panginoon, at muli namin naganap ang isa sa mga banal na kautusan, ang banal na hapunan. Na ito'y ginawa mo bago ka bumalik sa Ama, kasama ang iyong mga alagad. Kaya Lord, sa oras na ito, aming ginaganap ito, pag-aalaala sa iyong kamatayan, hanggang sa ikaw muling bumalik. Nais namin, Panginoon, na sa pagtanggap ng banal na hapunan, ang matagap namin ay ang biyaya, pagkapala, kalakasan, kaaliwan na nagmumula sa iyo. Ayaw namin na kami ay masumpa, Panginoon ko, kundi pagpalain mo ang bawat isa amin. Salamat o Diyos. Tinataas ka namin, pinupuri sa umaging ito. Salamat po, Panginoon. Ito aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. At para po sa ating announcement, mamayang hapon, closing ng DBS, ng oras. 3:00 yung closing ng mga bata. Salamat sa Panginoon. Ano? 3:00 ang umpisa. Kaya salamat doon sa mga nag-donate. Salamat sa ating mga kababaihan. Salamat sa ating mga youth. Na one way or another sila ay tumulong para sa ating Vacation Bible School. Pagpray natin yung mga bata na yan, na yung mga narinig nila natutuhan sa pag-aaral sa Vacation Bible School, yun ay ipapamuhay nila, matandaan nila yun. Kaya salamat sa bawat isa, nagkaroon ng bahagi sa ating Vacation Bible School. At sa ating pong mga announcement, sa darating pong Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, meron tayong Children Ministry Seminar. So, lahat po ay welcome natin. May mga passion sa children. Matanda man kayo, bata kayo, you are all welcome to attend. Wala po itong bayad. Hindi kagaya nung Ladies Day, Ladies Retreat, may bayad na 1.5. Dito, wala pong bayad. No? Ang kailangan lang yung inyong attendance. Dito, marami tayong pag-aaralan, marami tayong matutuhan, at magtuturo ay Sister Joy Rivas. Siyempre, manggagaling pa ng Cleveland, Tennessee. Sa Huwebes ng hapon ang dating niya. So, Friday, mag-start na. So, lahat tayo ay welcome na umatin doon. Wala pong problema doon. At pag-pray natin na yung kubo natin, no? At nga, napag-usapan namin na yung kubo natin, mapalakayan natin, mapa-renovate, ready mo. No, kasi yung kubo natin ay babagsak na. Kasi nga, ang kumakapit na lang, yung mga anay. Ayan, eto yung gilid, eto yung pintuan. Ano yung mga kawayan na yan, nakatayo na lang yan. Pag nahawakan mo yan, matatangkas, anay na lang ang kumakapit dyan. Ayan, kawayan yan paikot, kawayan. Isusunod pa. Kaya kinuha ko ng picture Ayan, no. Ayan yung gilid. Nakita nyo, ito wala ng poste Yung isa, nawakan ko ganyan biglang kusang bumaksak Oh. Ayan, yung pang isa. Sunod na picture. Ayan, yan yung harapan. Oh. Ay, ito, natatanggal na ito. Yan. Sa akin dito. Ayan, natatanggal na. No, isang picture, sister. Ayan, nakita niyo yung bubong. Yung bubong niya, nakalundo na. Nakalundo na yung bubong. Babaksak na yung bubong niyan. No, ayan yun. Yan, dyan sila natutulog Oh, yan. Sa seminar, diyan rin matutulog yung mga atin, saka sa district convention. Yung ibang mga local church, nainggit nga sila sa atin Buti pa kayo, may sarili kayong kubo. Hindi kayo nakikisingit-singit pa doon sa ibang mga delegates. No, kaya nga, ito ay ma-renovate natin. Actually, kinausap ko si Pastor Jerry Pornal. No, at sabi niya, Pastor, hingi ako ng quotation sa kanya
At more or less, aabot ng 50,000. At yan ay puro bakal na. Yung poste niya, bakal na. No? Lahat yan. Oo, lahabaan natin yan. Tapos yung pinakatrases niya, bakal na rin, di nakahoy. Kung nakita niyo sa kabila doon, yung karugto ng garahe, may garahe doon, bagong gawa lang yung gumawa nun si Pastor Jerry. At sabi nga niya, magagawa niya ng within 10 days. Kasi nga, ang poste niyan, bakal na, hindi kagaya ng buhos. Kasi ang buhos, mas matagal, magastos. No, bibili ka ng semento, buhangin, graba, bibili ka ng kabilya, bibili ka pa ng plywood, ng forma. Eh yung bakal na tubo, kagaya ginawa niya sa garay, tatayo lang yon, bubuhusan ng puting ibaba doon. Tapos yung pinaka-trusses niya ay, ano na, yung tubular na, bakal na. No? Kaya pag-pray natin yan, kung sino man sa inyo merong pledges na inihipo ng Panginoon, makapag-rest tayo ng 50,000. No? Kung gusto nyo sagutin lahat yun, lagay nyo lang sa sobre dyan, mga sobre dyan. Pastor, lagay nyo lang. This is for nipahat. No? Oh, dyan kayo matutulog. Yung iba sa bubong. Iba sa puno. Kaya nga. Eh, kaso yung mga doon, marami rin mga delegates doon, no? So, pag-pray natin, eh, sabi ko, kung ko lang may pera, sasagutin ko na eh. Eh, kaso, medyo ano ko ngayon eh. Broke. Hindi kasi nga, sa totoo na kasi nga, si Brother Ramon, nakahinap kami kay Esther Flor ng almost 130,000 na pinamasahin namin. So, balak nga sana niya, yung balak na pagbalik na Amerika, ayusin yung kanyang mga passenger para pagbalik niya rito, mabayaran lahat na yon. Eh, kaso, ano nangyari? Nawala na siya. So, yung hiniram na yon, sino magbabayad? Anton de Charge. Kaya, yun ang problema doon. Ako, no choice ako. Kaya sabi ko, stop doon isang araw, Ate Flor. Oh, yung hiniram namin na 130,000, ako na magbabayad noon. Tungtuwa si Ate Flor. Sabi ko, hindi, piso-piso araw-araw. Bagahin ko parang hulog Bombay. Eh, sabi ko, kung wala akong babayaran ng ganun, sasagutin ko na yan. Eh, kaso, para kayo pagpalagi ng Panginoon. Amen po ba? Eh, pag ako sumagot lang, ako ang pagpapalagi ng Panginoon. Oh, kaya para kayo magkaroon ng blessing. So, sana makaresta no. At kasi nagpa-quotation ako kay Brother Jerry Pornal, yung mga tubo, yung mga gagamitin doon, bumuwas na ng listahan. More or less, mabot na mga 50,000 yun. Pinakamura na yun. At sasabihin niya, gagawin niya na within 10 days. Kaya kung within 10 days, sana maayos before ng district convention natin. So, pag-pray natin, kung kayo hinipo ng Panginoon, gusto niyo mag-pledge kahit magkano, lagay niyo sa sobre, bigyan niyo sa ating treasurer. No? So, pag-pray natin, wala pong imposible sa Panginoon. Amen po ba? Para pagdating natin doon, meron tayong, kahit na maghihila-hilata kayo doon, maghapon, magdamag doon, walang babati sa inyo. Eh, si Pastor Gina nga, nakatulog na doon, napakialam siya. Eh, pag nandun sa kabilang ibang mga kwarto ron, siyempre nakakaya sa ibang mga delegates na ikaw nakahiga pa ron, di ba? At least sa atin, walang problema yun. Kaya, maparad tayo, may sarili tayong tinutuluyan doon. Anytime, no? So, pagpuri natin yung ating district convention. So, sa ngayon, wala tayong youth camp, pero meron tayong joint fellowship ng mga youth. No. Halos karamihan ng mga district, meron silang katatapos ng mga district camp nila doon sa Jensang, katatapos nila sa Davao, katatapos lang din nila. Tapos sa Camarines Sur, katatapos ng kanilang district camp doon. Yung iba naman sa Panay, meron silang youth retreat. No? At yung dating next week naman, meron namang youth camp ang Mindoro, Romblon. At sabi nga rin sa atin sa district natin, actually, ang plano ko sa district convention, yung Saturday afternoon, ginawa natin parang concert. Lahat ng worship team na bawat local church. Kaya nga sabi ni Mr. Giselle, sana pastor, gawin na natin yung joint fellowship ng mga youth. So yung Saturday,
May 23, yung buong maghapon na yon, yun ang ating magiging youth fellowship, yung gawain doon. So, pag-pray natin, hindi, district convention yun eh. Gusto ko, doon kayo sa sa baba, tulog-tulog muna kayo doon. Kailangan uwi pa kinagabihan tuloy yung district convention natin. Balang program, sa umaga, Sabado, May 23, meron tayong district convention. Then, pagdating nung alauna hanggang alas 5, youth fellowship yun. Pagdating ng mga alas 7 hanggang gabi, balik ulit sa district convention. Tapos, linggo ng hanggang tanghali, district convention pa rin yun. So, siningit namin yung Sabado ng hapon para sa youth fellowship. Dahil sabi nga na Sir Giselle, andito ng mga youth, gawin na natin na youth fellowship na yun. Kaya binigay ko yung Saturday afternoon para sa gawain ng mga kabataan. Para yung mga kabataan naman magkaroon dahil di ba mga district, meron silang youth camp, saka retreat, saka fellowship. Dito tayo wala pa, kaya nag-request sila. So yung Saturday, May 23, yung Sabado, yun ang ating youth fellowship ng mga local church dito sa ating District 1. So yung mga katandaan din na kayo uwi, matinting kayo, welcome kayo. No? Magkasayaw kayo doon. Anong gusto nyo gawin, di ba? Oo. Kaya salamat sa Panginoon at sa ating ladies retreat. Salamat sa mga kababayan. Nag-enjoy ba yung mga kababayan? Isa lang nag-enjoy. Isa lang nag-amin. Inulit pa eh. Marami kasi nakain na lechon yan. Umirit pa. Ayun courtesy ni Pastora Ellen yun. Pero pag-pray natin sa district convention natin, magkaroon ulit tayo ng lechon. Sa Sabado saka sa Linggo. Na? Kaya nga, may kinausap na ako. Para sa lechon. Yun ay para sa mga bata lang. Yung mga senior na mga high blood. Ako nga, wala akong natigman eh. Si Sister Cathy Payne, sabi ko, ikaw maghati sa gitna. Binidyo ko hawak niya yung kutsilyo eh. Parang ayaw pa eh. Parang natatakot pang biyakin yung lechon eh. Pero na-videoan ko siya at maraming nag-likes. Anyway, salamat sa Panginoon. Yung ating mga program at sa linggo, sa linggo? 17, no? Baka wala ako, nasa kami nina overseer, nasa San Mateo Church. Kasi nga, meron silang lilipat. Yan na ba? Nga pala. Next pa pala yun. Next 70 kasi na lilipat sa bagong church building yung San Mateo Church. Pag-pray natin na magkaroon sila ng sariling building din. At sa 70 nga, pupunta kami ni overseer para yung lugar na yun, ihandog namin, i-blessing yung kanilang bagong lugar sa San Mateo. So lahat ng mga gawain natin, pag-pray natin, ang Diyos ang mataas sa ating kadakinan. So mamaya, alas 3 yung closing ng Daily Vacation Bible School. So tayo na tayo tumayo. Worship team, magpakanta kayo ng closing. Sino ba ang closing natin, sister? Dito na ka. Ang closing prayer, Sir Josie. Kayo po ang closing prayer. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail
How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my pride, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Amen po tayo. Maraming salamat, Lord God, sa natapos naming gawain. Pagsamba sa iyo, Lord. Purihin ka, O God, dakila ka, napabuti mo. Maraming salamat sa kagalingan sa may mga sakit at sa banal mong salita na narinig namin. Maraming salamat, Lord God. Bigyan mo ng kalakasan si Pastor at ingatan mo siya sa pag-uwi niya, Lord. At pagpalain mo po kami, Lord. Maraming salamat. At sa pagkain na pagkasaluhan namin, Lord, basbasan mo po ito at bigyan ng malakas na katawan sa buhay, sa katawan namin. Maraming salamat, Lord God. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. God bless you po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang tanghali po.